So paano? Iwan mo na kita rito? Kailangan kong bumalik sa office. Wika ng binata nang bitawan siya nito. Sige, dito lang ako. Ano nga palang gusto mong kainin mamaya? Ipagluluto kita. Nakangiting wika niya. Kahit ano. Tumayo na ito mula sa pagkakaupo nito sa sofa. Aalis na ako. Huwag kang magpapapasok dito ha? Kahit sino. Kahit ang mama mo? Biro niya. Nailing ito ng mahina. Hindi yun mag-aaksaya ng oras para sa akin. Tinawid na nga nito ang palabas ng pintuan. Napakaway na lamang siya habang papaalis ang sasakyan nito. Ingat! Nag-flying kiss pa siya sa binata na agad din naman itong sinalot sinubo at hinihipan pabalik sa kanya. Natatawa tuloy siya. Wala pang 30 minutes ay narinig niya ang ugong ng sasakyan sa labas ng gate. Sigurado siya, di kay Emil yon. Kilala niya ang tunog ng sasakyan nito. Hindi mo kami papapasukin? Ang biyanan niyang babae, nakatayo sa harapan ng gate. Kasunod nito ang pagbaba ng sasakyan ni Avery. Wala po rito si Emil. Nahihiyang wika niya. Alam ko, kaya nga ako nagpunta dito. Di siya ang sadya ko, ikaw. Tinungo niya ang gate at pinagbuksan ng matanda kahit nagbilin si Emil na huwag magpapapasok kahit sino. Alam niyang di magkasundo ang dalawa, ngunit ina pa rin nito ang may-ari ng bahay. Ayaw niya maging bastos sa ginang, kaya naman pinatuloy niya ang dalawa sa sala. Ano po bang gusto niyong inumin? Igagawa ko po kayo. Magiliw na sabi niya. Hindi ako kumakain ng gawa ng kung sino-sinong di ko kilala. Nahirapan niya ito sa isip. Ang asim pala talaga ng ugali nito kahit pa nagpapakabait na siya sa kabila ng pagtataboy nito sa kanya sa mansyon. Salamat naman po kung ganoon dahil hindi na po ako mag-aabala pa. Sabihin niyo na po ang sadya niyo sa akin. Ano bang meron at tila nagmamadali ka naman yata? Ang alam ko unemployed ka. Kaya for sure hihilata ka lang dito maghapon. Ngayon po jobless po ako pero bukas hindi na. Napataas ang balikat nito. Hindi na ako magtataka kung magiging amo mo ang anak ko. Panigurado nagpapaawa ka sa kanya para ipasok ka sa kumpanyang pag-aari niya. Matanong ko lang, saan basura ka ba napulot ng anak ko? Natawa siya ng mapakla dito. Para sabihin ko sa inyo, di ako pinulot ng anak nyo, kundi pinilit. Pero di niya sinabi yon. Mayroon siyang utang na loob kay Emil, kaya ayaw naman niyang ilaglag ito sa ina. Sa barangay Pulang Lupa, doon po ang pamilya ko. Pero ngayon, inalis na po kami ni Emil doon at inilipat niya kami sa mas disente at magandang tirahan. Napaka-generous po ng anak ninyo. Nagtataka po ako kung kanino siya nagmana. Ang may pasaring niyang sabi rito. Kita niya ang pagtaas ng sulok ng labi nito at paniningkit ng mata ng ginang, maging ang mata ni Avery. Generous talagang anak ko sa mga babaeng nakakapagpaligaya sa kanya sa kama. At kaya ako narito. Dahil gusto kong sabihin yon. Dahil baka umasa ka na mamahalin ka niya dahil pinakasalan ka niya. Kung ako sa'yo, mag-iingat ako. Hindi ganoon ang anak ko. Alam mo ba kung bakit kanya pinakasalan? Dahil gusto niya ako. May pangaasar niyang sabi rito. Mali. Pinakasalan ka niya dahil lang sa gusto niya makuha ang mana niya. Of course, alam niya naman yon. Ayaw niyang sabihin sa matandang to. Tama si Mama, Miss Amonte. Kaya huwag kang ilusyonada. Walang puso si Emil. Kahit kasal na kayo, hihiwalayin ka pa rin niya. Oras na nagsawa siya sa'yo. Segunda naman ni Avery. Alam mo ba kung ilang buwan tumatagal sa kanya ang babae niya? Nito at ngumiti ito ng sarkastiko sa kanya. 1 linggo. 3 buwan ang pinakamahaba. Pero sa'yo, natitiyak ko, oras na makuha niya ang mana at pera mula kay Papa. Itatapon ka rin niya na parang basahan. Tama si Avery, Chantal. Hindi ibig sabihin na asawa mo ng anak ko magiging habang buhay na kayo. Bakit niyo po sinasabi sa akin to? Dahil concern ako sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayan mo na si Emil hanggat bago pa kayo. Dahil kapag tapos na siya sa'yo, itatapon ka lang niya sa basurang pinanggalingan mo. Salamat na lang po sa concern niyo. Hihintayin ko na lang po siguro na itapon niya ako sa basurang pinanggalingan ko. Sa ngayon, enjoyin ko muna lahat ng meron siya kasama ang pamilya ko. Huwag mo nang hintayin ng araw na yon, Miss Amonte. Matiim na wika ni Avery. Ngayon din, umalis ka na dito. Ginagamit ka lang niya. Kung ako sa'yo, iiwan ko siya at di ko hahayaan na gamitin niya ako para lang makuha ang mana. Ipawalang bisa niyo ang kasal niyo, bago pa lamang yon. Malamang di pa yun nakarehistro. Sino ka para sundin ko? Nakataas ang kilay niyang sabi rito. Ginisihan niya ito ng nakakaloka.
Kung doon sa mall di siya nakareklamo sa pagpapatalsik nito, dito sa bahay ni Amiel di siya magpapatalo. Hindi mo na ako utusan, kaya huwag mo ako manduhan sa kung anong gagawin ko. Ginagamit ka lang niya. Alam mo bang madamot siya? Huwag mong hayaan na gamitin ka niya para makuha ang pera. Tama siya, Chantal, babayaran kita. Habulin mo ang kasal niyo sa registrar office upang di na ito marehistro. Sabihin mo magkano ba ang kailangan mo, ibibigay ko. Wika pa ng matanda na bahagyang ikinalaki ng mata niya. 1 milyon? 10 milyon? Sabihin mo, para layuan mo ang anak ko. Natahimik siya sa malaking halaga na sinambit ng matanda. Siguro sa ngayon di ka pa makakapag-decide, lalo na di ka pa pinapakitaan ng sama ng ugali ng bayo ko. Pero kapag nakapag-isip ka, tawagan mo kami. We are willing to help. Wika ni Avery sa kanya at binigay sa kanya ang isang card na naglalaman ng numero ng babae. Tara na, Avery. Pagkaalis ng dalawa, di mawala ang tingin ng dalaga sa card na nasa kamay niya. Nakakatukso ang alok sa kanya ni Doña Anastasia. 10 milyon. Tapos na ang problema niya kay Amiel. 200,000 lang naman ang utang niya rito. Mabibigyan niya rin ng magandang buhay ang magulang niya. Yun lang ang pangarap niya para dito. Negosyo para sa pamilya at sariling bahay. Yung bang matibay. Yung di sila mababasa kapag masama ang panahon. Ano kaya kung makipag-deal na ako? Kapag ginawa ko yun, magiging instant milyonaryo na ako. Wala rin naman akong kasiguraduhan kay Amiel. Alam niya naman na sinisiraan ni Avery si Amiel sa kanya. Ngunit may katotohanan naman yun. Mayroong basihan ang sinasabi ng dalawa kanina. Babaero nga ito at masama ang ugali. Di malayong itapon siya nito kapag nakuha ang mamanahin nitong mga ari-arian at salapi. Sige nga, makikipag-deal na ako. Pinal na sabi niya. Kaya lang parang wala naman akong utang na loob sa kanya kapag ginawa ko yon. Binigyan niya ng tirahan ng pamilya ko. Tapos tatradorin ko lang siya. Napahilot siya sa sentido ng mga sandaling yon. Bahala na kung wala siya makuhang mana. Problema na niya yon. Ang mahalaga sa ngayon yung sarili kong problema ang unahin ko. Wika niya at kinuha niya ang cellphone. Denial niya ang numero ni Avery na nakasulat sa calling card na hawak niya. Di pa nakakapasok ng office si Amiel, ay naghihintay na ang kanyang bisita. Dude, sinalubong siya nito na may abot tengang ngiti habang prende nakaupo sa couch. Aga mo bakit nandito ka? Gusto ko sana mag-golf ngayon. Bakit ba pinapaalam mo sa akin? Hindi ko interesado, Chino. Marami akong gagawin. Wala talaga akong lakas sa'yo. Matagal ako sa Amerika. Hindi mo malang ba ako na-miss? Bukas, babalik na ako. Pinagbigyan niya na ang kaibigan. Ganon din kasi ito sa kanya. Isang aya niya lang ay tayo agad ito. Sa bar sila nagkayayaan nung gabing matapos ang laro nila ng golf. Sinulit nito ang huling araw sa bansa. Palibhasa sa Amerika na ito nakadestino. Dude, tignan mo yung chicks na naka-black na tube sa gilid. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Tanong nito na may pilyong ngiti. Sakto lang. Sagot niya sabay tunggan ng beer na nasa bote. Kukunin ko siya. Sa'yo naman yung naka-blonde na katabi niya. Hindi ba ganyan ang mga tipo mo? Libre ko. Nito na may kindat pang kasama. Hindi na. Bakit? Ngayon ko lang yata tumanggi sa babae. Natatawa nitong sabi. Kung kailan naman libre ko. May asawa na ako, ikaw din. Kaya pwede bang ikalma mo ang sandata mo? Sus, ikaw ba talaga yan, Amiel? Natatawang sabi nito. Dati naman di ka umaalis dito hanggat wala kang napapatuwad na babae. Pero ngayon, tinalo mo pa yung pamilyadong kagaya ko. Laro-laro lang naman ang kasal mo, di ba? Kahit laro yon, kasal pa rin kami. Kaya ikaw, tigilan mo na yan. May pamilya ka na. Seryosong wika niya at tumungga uli sa bote. Malayo naman ang asawa ko. Hindi naman siguro masama paminsan-minsan ang tumikim ng ibang putahe. Nito saka tumayo para puntahan ang sinasabi nitong babae. Subukan mo. Pipicturean kita at ipapadala ko sa asawa mo. Natatawa itong napalingon sa kanya. Pambihira ka naman, dude. Ilalaglag mo ba talaga ako sa asawa ko? Nakaamba ba naman ang cellphone niya rito? Bakit hindi? Ang mabuting kaibigan, dinadala ang kaibigan niya sa kabutihan. Hindi sa kung anong kalokohan. Tapos na tayo doon. Huwag na natin balikan. Nag-iba ka na ngayon ha? Kakaiba ang tama mo sa asawa mo. Para bang gusto ko tuloy siyang makilala. I just wonder kung anong pinagkaiba niya doon sa dalawa mong ex. Hindi ko din alam, dude. Wala namang special sa kanya. Pero dito, iba ang nararamdaman ko.
Diniin pa niya ang puso niya ng palad. Para narinig ko na yan sa'yo dati. Hindi kaya ipagpalit ka rin niya sa huli? Hindi naman siguro. May asawa na lahat ng kapatid ko. Bakit? Kapatid mo lang ba ang lalaki sa mundo? Hindi. Pero sila lang ang aswang nakilala ko. Wika niya sabay tongga ulit sa bote. Paano? Kapatid niya lang din kasi ang naging karibal niya. Una, si Avery. Wala siyang kaalam-alam na nagkaroon na pala ito ng gusto kay Ace. At pangalawa, si Rochelle. Tulad ni Avery, nahulog din kay Aidan. Kaya ganoon na lamang kalayo ang loob niya sa mga kapatid. Sana nga, siya na ang para sa'yo. Cheers! Para sa tapat at totoong pag-ibig mo. Itinaas nito ang bote ng beer. Pagkaubos nila ng isang bote, nagyayaan na silang umuwi. Batid niya kasi na mayroon naghihintay sa kanya sa bahay. Excited siya sa inihanda nitong hapunan nila. Bakit nandito ka pa? Ang loko niyang kaibigan nakasunod sa kanya. Huminto rin ang sasakyan nito sa tapat ng bahay niya. Lasing ka na yata. Para sabihin ko sa'yo, di mo to bahay. Bahay ko to, Chino. Alam ko. Pero gusto ko lang mamit ang asawa ng kaibigan ko. Baka di ako makatulog doon kapag di ko nakilala ang babaeng kinababaliwan mo ngayon. Fuck, can you just leave? Bukas na. Nairita niyang taboy rito. Nakainom ito, baka naman kung anong sabihin nito kay Chantal. Madaldal pa naman ito. Ipagpapabukas ba natin to? Nandito na tayo. Umalis ka na. Amiel? Napatigil sila sa tawag ni Chantal. Pinagbuksan sila ng gate. At si Chino agad na lumapit sa dalaga. Magandang gabi. Nahihiyang bati ni Chantal. Marahil din ito inaasahan na may kasama siya. Chantal, right? Tipid ng ngiti ang sagot dito ng dalaga. Chino, matalik kong kaibigan tong asawa mo. Ito na ang nagpakilala sa sarili, sabay abot ng kamay sa dalaga. Nice to meet you, Chino. Tinanggal agad ni Amiel ang magkahugpong na kamay ng dalawa. Tara na, pasok na tayo. Inakbayan nito ang dalaga papasok sa bahay. Paghahanda ko kayo ng maiinom, ano bang gusto nyo? Wika ni Chantal sa dalawa. Huwag ka na mag-abala pa, Chantal. Aalis naman agad si Chino. Maaga pa flight nito bukas, hindi ba? May diin na sabi nito sa kaibigan. Napatingin tuloy ang lalaki sa relo niya. Oo, maaga ang flight ko bukas. Kaya hanggat maaari pagdating ko sa bahay matutulog na lang sana ako. Kaso, di pa ako kumakain eh. Kaya kakapalan ko ng mukha ko. Nakaluto ka ba? Magkikikain din sana ako rito. Himas nito ang sikmura. Napapangiti namang sumagot si Chantal rito. Oo, kanina pa. Yun, tara kumain na tayo. Talo pa nito ang may-ari ng bahay. At sila na ang ginaya nito. Naupo ka agad dito sa harap ng mesa. Pasensya na nga pala kayo. Simple lang ang luto ko ha. Di pa kasi ako ganun ka-expert magluto. Sweet and sour na tilapia ang niluto ni Chantal para sa hapunan nila. Ayos lang, sanay kami ni Amiel kumain ng simple. Wika ni Chino, sumubo ito ng ulam na may kanin. Masarap ha? Mas madaldal pa si Chino, di tuloy mapigilan ni Amiel ang sarili na balaan ito ng masamang tingin. Sabi nila ang mag-best friend daw, di nagpapahamak. Totoo yon, at ganun kami ni Amiel, parang kapatid ko na yan. Hindi na ako magtataka kung ganyan din sinabi mo sa ex niya. Ako, Chantal, hanes akong tao. Kapag di masarap, hindi talaga. Tanong mo kay Amiel, pareho kami niyan. Wika pa nito bago sumubo uli. Siguro nga baka nasarapan ito sa luto niya dahil magana itong kumain. May tanong lang ako, Chino. Natutuwa siya sa kadaldalan nito. Medyo nawala ang ilang niya. Tingin niya di ito bored kasama. Ano yon? Maganda ba ang naging ex ni Amiel? Siyempre, kagaya ng sabi ko, hanes ako. Si Amiel, mataas ang taste niyan pagdating sa mga babae. Di ang kumukuha ng kusino, kaya masasabi ko, talaga namang maganda. Sabi nito habang patuloy sa pagsubo. Sino kaya mas maganda sa amin? Natigilan ng matagal si Chino. Sa halip sumagot, kumain na lang ito ng kumain hanggang sa maubos ang laman ng plato. Hindi ka na nakasagot, siguro maganda ang ex niya, no? Mas maganda ka doon. Wika ni Amiel. Maniwala ka sa kanya, siya naman talaga makakapagsabi, di ako. Mabuti pa, aalis na ako, tapos na ako eh. Mabuti pa nga, umalis ka na. Wika ni Amiel. Hinatid nito ang kaibigan sa labas ng bahay habang si Chantal naman ang nagligpit ng pinagkainan nila.
Pagkatapos niyang magligpit, umakyat na siya sa kwarto. Inayos niya ang ilang mga gamit niya roon. Nang malaglag niya ang calling card na bigay sa kanya ni Avery. Maingat niya yung inipit sa libro. Sakto naman na pagpasok ni Amiel. Ano yan? Tanong nito sa kanya. Mabilis niyang naitupi yon at nilapag sa ibabaw ng mesa. Wala, tiket ng loto. Wika niya. Naroon naman talaga yung ibang tiket na tinayaan niya noong nakarang araw. Nagtataya ka rin pala ng loto. Oo naman, malay mo, swertihang manalo. Di tapos ang kontrata ko sa'yo, iiwanan na kita. Wika niya, inayos niya ang pagkaupo niya sa kama. Naku, sayang lang ang pera mo dyan. Nagbabaka sakali lang naman, malay mo biglang swertihin. Huwag sana sasama loob mo kapag nangyari yon. Naiiling itong naupo sa gilid ng kama at humarap sa kanya. Bakit ba umaasa ka sa swerte mo sa loto? Narito naman ako. Wika nito sabay kuha sa libro. Nilipat ito ni Amiel sa kabilang mesita at humarap sa kanya. Sa loto, 1% lang ang chance mong manalo. Sa akin, 100%. Ipapanalo kita. Tumaya ka lang sa akin, maaari ba? Pakiramdam niya, tumigil sandali ang pag-ikot ng mundo niya ng mga oras na yon. Wala siyang iba nakikita kundi ang gwapong mukha ni Amiel na nasa harap niya. Nagsusumamo. Pakiramdam niya, di siya makahinga sa sobrang lakas ng kabog ng puso niya. Namalayan na lamang niya na tumatango na siya sa binata at hawak na nito ang kamay niya. Ramdam niya ang tila kuryenteng dumaloy sa katawan niya nang dumampi sa nguso nito ang likod ng mga palad niya. Salamat. Hayaan mo, di ako mag-a-advantage sa'yo. Kahit asawa na kita at magkatabi tayo dito sa kama. Hihintayin ko ang panahon na kayang-kaya mo nang ibigay ang buong puso mo sa akin bago kita tuluyang angkinin. Binitawan nito ang kamay niya at dahan-dahan siyang inalalayan na mahiga sa kama. Matulog ka na para bukas may lakas ka. Nakangiting wika nito at nahihiga ito sa tabi niya. Di niya mapigilang mapangiti habang nakatitig sa gwapong mukha ni Amiel. Di siya nagsisisi na tinanggihan niya ang alok ng ina nito. Di dahil nakukonsensya siya, kundi dahil di kaya ng puso niya na pagtaksilan si Amiel. Sadyang ganito yata siguro kapag nagkakaroon na ng puwang sa puso ang isang tao. Mag-aalangan ka ng gumawa ng di maganda sa kanya.